Itinakwil ako sa gitna ng malakas na ulan, habang ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ay may karga ng ibang sanggol sa kanyang mga bisig. Tinawag nilang basura ang aking kambal. Kinalimutan ang aking dangal para sa pera. Pero ang basurang itinapon nyo, magbabalik bilang bakal na wawasak sa inyong huwad na kaharian. Handa na ba kayong harapin ang katotohanang ibinaon nyo sa limot? Sino ang tunay na nagkasala? Huwag mo nang antayin ang anak ko, Florencia. Masyado siyang abala sa pagdiriwang ng kanyang engagement sa babaeng karapat-dapat sa apelidong De Asis, hindi sa isang tulad mong hamak na tagatapi ng banig. Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng maliit at madilim na silid ng pampublikong klinika. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero, na lumilikha ng isang nakabibinging ingay na tila libu-libong maliliit na bato ang ibinabagsak mula sa itaas. Ngunit mas masakit pa sa hagupit ng bagyo ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng ginang na nakatayo sa paanan ng kanyang higaan, suot ang mamahaling alahas na kumikinang sa gitna ng karukhaan ng paligid. Nakaratay si Florencia sa isang lumang kama. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis at luha. Sa gitna ng matinding sakit ng panganganak, ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na kumot na siya mismo ang nagburda ng mga pangalan ng kanyang magiging anak. Bawat tahi ng karayom sa telang iyon ay puno ng pangarap. Bawat hibla ay binalot ng pag-ibig para sa lalaking akala niya ay darating upang hawakan ang kanyang kamay sa sandaling ito. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mapanuring mga mata ng kanyang biyenan. Heto ang mga papeles. Patuloy ni Doña Carmela, sabay hagis ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng tiyan ni Florencia na kumakatal sa hapdi. Pirmahan mo ang pag-amin na ang mga batang iyan ay hindi anak ni Ignacio, na sila ay bunga ng iyong pakikipag-apid sa ibang lalaki. Gawin mo ito at pananatilihin ko ang iyong ama sa pribadong ospital. Isang tawag ko lang, Florencia, at mawawalan ng kuryente ang kanyang life support. Isipin mo, ang isang pirma mo ay katumbas ng huling hininga ng iyong ama. Tila tumigil ang mundo ni Florencia. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng bakal. Naramdaman niya ang isang malamig na panginginig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang utang na loob, ang malupit na tanikala na nagtali sa kanya sa pamilya De Asis nang bayaran nila ang operasyon ng kanyang ama, ay ngayon ay naging isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanya. Isang matinding pintig ang naramdaman niya sa kanyang puson. Isang hudyat na ang kanyang kambal ay handa. Nang lumabas sa mundong, tila ayaw silang tanggapin. Napakagat-labi si Florencia hanggang sa lumasa na ang pait ng sarili niyang dugo. Wala siyang boses na mailabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may mga tinik na nakabaon doon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang bawat patak ng ulan na tumatagos mula sa butas na bubong at pumapatak sa kanyang pisngi ay tila mga malamig na halik ng kamatayan. Pinilit niyang iangat ang kanyang nanginginig na kamay upang abutin ang panulat na iniaabot ng abogado ni Carmela. Bawat galaw ay isang pagtitiis. Bawat paghinga ay isang dasal na sana ay panaginip lamang ang lahat ng ito. Ngunit ang realidad ay kasing pait ng lason. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang bawat dulo ng kanyang pluma ay tila sumusugat sa kanyang sariling dangal. Mabuti.
Ang malamig na sabi ni Carmela habang kinukuha ang papel. Ngayon, tapusin mo na ang iyong obligasyon at umalis ka sa bayang ito bago sumikat ang araw. Huwag mo nang susubukan pang ipakita ang iyong mukha. Dahil sa mata ng batas at ng Diyos, ikaw ay isang makasalanang babae na walang puwang sa marangal na pamilya namin. Nang lumabas si Carmela kasama ang kanyang mga tauhan, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sementadong sahig ay unti-unting naglaho. Naiwan si Florencia sa gitna ng dilim at ng papalapit na ingay ng kanyang sariling pagsigaw sa sakit. Sa sandaling iyon, habang ang unang sanggol ay naglalabas ng isang mahina at paos na iyak, isang bahagi ng puso ni Florencia ang tuluyang namatay. Ang babaeng mahina, ang babaeng umaasa sa pag-ibig, ay dahan-dahang nalulunod sa sarili niyang luha. Ngunit sa ilalim ng matinding pait at pagkakait, isang bagong damdamin ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na mas may init pa sa lagnat na bumabalot sa kanya. Hanggang kailan dapat bayaran ang isang utang na loob kung ang kapalit nito ay ang iyong kaluluwa? May pag-asa pa bang maibalik ang isang dangal na winasak ng kasinungalingan? O ang tanging landas na natitira ay ang maging kasing tigas ng bakal na nagpabagsak sa iyo? Sa gabing iyon, kasabay ng pagsilang ng kanyang mga anak, isinilang din ang isang sumpa na hinding-hindi malilimutan ng mga de Asis. Wala na ang iyong tatay, Florencia. Kanina pang madaling araw, nang bawian siya ng buhay matapos itigil ng pamilya de Asis ang pagbabayad sa kanyang mga gamot. Ang boses ng nurse sa dulo ng pasilyo ay tila isang malamig na hanging dumaan sa kanyang pandinig. Ngunit ang bigat nito ay sapat na upang tuluyang mapaluhod si Florencia sa malamig at madulas na sahig ng ospital. Sa kanyang mga bisig, ang kanyang kambal na sina Maya at Marco ay mahigpit na nakabalot sa basang kumot. Ang kanilang mahihinang pag-iyak ay tila nakikiramay sa dambuhalang pait na bumabalot sa kanilang ina. Kakasunod pa lamang ni Florencia sa huling hiling ng nurse na lumabas na ng klinika matapos siyang puwersahing paalisin ni Doña Carmela. Ang bawat hakbang niya ay isang paghihirap. Ang kanyang katawan ay hindi pa lubos na nakakabawi mula sa panganganak. At ang bawat patak ng ulan na nanunuot sa kanyang damit ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit wala nang mas hihigit pa sa sakit ng katotohanang ang huling sandali ng kanyang ama ay binalot ng pangungulila at ng malupit na pagbawi ng tulong na ipinangako sa kanya. Hindi maari. Nangako siya. Pumirma ako. Ang bulong ni Florencia na halos hindi na marinig sa gitna ng kanyang panginginig. Ang kanyang mga daliri na puno pa ng bakas ng tinta mula sa dokumentong kanyang pinirmahan kagabi ay pilit na humahawak sa malamig na pader upang makatayo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, namataan niya ang isang pamilyar na bulto sa labas ng pintuan ng ospital. Si Ignacio. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Suot ang isang mamahaling polo na tila walang bahid ng anumang dumi. Sa tabi niya ay ang kanyang bagong asawa, si Clarice, na nakahawak sa kanyang braso habang nakangiti sa mga reporter na kumuha ng litrato para sa kanilang nalalapit na pagpasok sa politika. Pilit na lumapit si Florencia, bitbit ang huling lakas na natitira sa kanyang pagkatao. Ignacio, ang tatay ko. Wala na ang tatay. Tumingin si Ignacio sa kanya, ngunit walang bahid ng pagkilala o awa sa kanyang mga mata. Sa halip, isang madilim na pagkasuklam ang bumakas sa kanyang mukha. Huwag mo akong lalapitan, Florencia. Tapos na tayo. Alam ko na ang lahat. Ang panloloko mo,
Ang pagbubuntis mo sa ibang lalaki habang nasa akin ang tiwala ko. Pinagbigyan ka na ni Mama na hindi ka ipakulong. Kaya huwag mo nang dungisan ang pangalan namin sa iyong mga eksena. Pero Ignacio, alam mong hindi totoo yon. Anak mo sila, tingnan mo sila. Ang pagsusumamo ni Florencia habang pilit na ipinapakita ang muka ng kambal sa gitna ng ulan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ignacio. Anak ko, sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa iyo? Ang isang babaeng tulad mo na galing sa putik ay gagawin ang lahat para lamang makakapit sa yaman. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security upang kaladkarin ka palabas. Wala ka ng puwang dito at lalong wala ng puwang ang mga batang iyan sa buhay ko. Tinalikuran siya ni Ignacio. Ang marahas na tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan ay tila isang pinal na hatol sa buhay ni Florencia. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay tila nagiging isang malupit na saksi sa kanyang pagiging mag-isa. Ang mga reporter ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may pangungutya. Ang mga bulong tungkol sa babaeng ambisyosa ay tila mga lason na kumakalat sa hangin. Dinala ni Florencia ang kanyang mga anak sa ilalim ng isang lumang puno sa gilid ng sementeryo, kung saan balak ilibing ang kanyang ama sa isang simpleng hukay na wala man lang maayos na pananda. Kinuha niya ang isang maliit na gunting mula sa kanyang lumang bag, ang gunting na ginamit niya sa pananahi ng mga pangarap na ngayon ay gumuho na. Sa bawat paggupit niya sa kanyang mahabang buhok, nararamdaman niya ang pagkalag ng bawat kadena ng kanyang kahapon. Ang bawat hibla na nahuhulog sa basang lupa ay tila isang bahagi ng kanyang lumang sarili na tinatalikuran na niya. Ang Florencia na marunong magmakaawa, ang Florencia na naniniwala sa pangako, ay wala na. Patawad, Itay. Patawad dahil hindi kita naipagtanggol. Ang bulong niya habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na langit. Pero sumusumpa ako sa harap ng iyong libingan. Ang bawat patak ng luhang ibinuhos ko ngayong gabi ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang yaman. Habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang bagong gupit na buhok. Isang matinding determinasyon ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi na siya babalik sa pagtapi ng banig. Hindi na siya magiging biktima ng kanilang mga laro. May landas na naghihintay sa kanya. Isang landas na puno ng disiplina, bakal at kapangyarihan. Ngunit sa kanyang paglayo, isang katanungan ang nananatiling nakabaon sa kanyang isipan. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa mundong ito habang siya ay naghahanda para sa isang digmaang walang kasiguruhan ang panalo? Huwag niyo silang hahayaang makalimot sa aking boses, sister. Sabihin niyo sa kanila na ang bawat hakbang na gagawin ko palayo ay para sa kanilang kinabukasan. Ang boses ni Florencia ay tila isang gasgas na plaka, paos, at puno ng pait habang nakaluhod siya sa harap ng isang maliit na altar sa loob ng ampunan na pinapatakbo ni Sister Manuela. Sa kanyang tabi, ang dalawang sanggol ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang basket na gawa sa yari sa uway. Hindi batid ang dambuhalang desisyon na babago sa kanilang tadhana. Ang amoy ng kandila at luma ng kahoy sa loob ng kapilya ay nagbibigay ng isang mapayapang pakiramdam. Ngunit sa dibdib ni Florencia, may isang bagyo na hindi kailanman tatahimik. Hinawakan ni Sister Manuela ang balikat ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at habag. Sigurado ka ba sa iyong gagawin, anak? Ang pagsusundalo ay hindi biro. Ito ay isang buhay na puno ng panganib at disiplina. Paano ang iyong mga anak? Tumingin si Florencia sa kanyang mga palad. Ang mga palad na sanay sa paghabi ng banig.
Ang mga palad na ngayon ay wala ng kahit isang sentimo. Wala na akong ibang pagpipilian, sister. Kung mananatili ako rito, mananatili kaming tinitingnan bilang basura ng mga de-asis. Ang mundong ito ay pinatatakbo ng kapangyarihan. At kung wala ako niyon, hinding-hindi ko sila maipagtatanggol. Mas pipiliin kong mamuhay sa ilalim ng disiplina ng militar kaysa mamuhay sa ilalim ng takot at pangungutya ng mga taong sumira sa aking buhay. Dahan-dahang kinuha ni Florencia ang isang maliit na krus na pilak mula sa kanyang leeg. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ina. At isinuot ito sa maliit na kamay ni Maya. Ang bawat haplos niya sa balat ng kanyang mga anak ay tila isang pamamaalam na bumubutas sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw, nais niyang bawiin ang lahat, at tumakbo palayo kasama ang kanyang mga sanggol. Ngunit alam niyang ang kahirapan ay isang bilangguan na mas malupit pa sa anumang kuta. Ito ang aking huling habilin, sister. Ang bulong ni Florencia habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Huwag na huwag ninyong babanggitin ang pangalang de-asis sa kanila. Ipaalam ninyo na ang kanilang ama ay namatay na sa aking gunita. At kapag dumating ang araw na handa na ako, babalik ako. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na may sapat na lakas upang bawiin ang lahat. Tumayo si Florencia. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayan sa gitna ng hangin. Ang bawat hakbang niya palabas ng ampunan ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling laman. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya at nakita ang munting mukha ng kanyang mga anak, ang kanyang determinasyon ay matutunaw na tila asukal sa tubig. Sa labas ng gate ng ampunan, isang lumang truck ng militar ang naghihintay. Ang tunog ng makina nito na tila isang ungol ng dambuhala ay nangingibabaw sa katahimikan ng madaling araw. Nang sumampa si Florencia sa likod ng truck, naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay. Ito na ang kanyang bagong tahanan. Ito na ang kanyang bagong sandata. Habang unti-unting lumalayo ang truck, ang imahe ng ampunan ay dahan-dahang naglalaho sa hamog. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya. Maliban sa tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa isang mahabang martsa. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay patungo sa hindi tiyak na bukas, isang malamig na panginginig ang gumapang sa kanyang katawan. Paano kung sa kanyang pagbabalik, hindi na siya makilala ng kanyang sariling mga anak? O mas malala pa, paano kung ang puot na kanyang itinatanim sa kanyang puso ay maging isang lason na uubos sa huling bahagi ng kanyang pagiging tao? Ang pintuan ng akademya ay bumukas nang may malakas na tunog ng mga kadenang bakal. Tila isang bibig na handang lumamon ng anumang kahinaan. Nang pumasok si Florencia, ang araw ay nagsisimulang sumikat, ngunit ang kanyang mundo ay nananatiling nakukulay sa abo ng kanyang mga alaala. 10 kilometro pa, Salvador. Huwag kang maging mahina kung ayaw mong manatiling biktima ng tadhana. Ang sigaw ng kanilang instruktor ay tila isang hagupit ng kidlat na bumabasag sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng kampo. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, ang bawat hakbang ni Florencia ay tila isang pakikipagtuos sa sarili niyang katawan. Ang mabibigat na bota ng militar na kanyang suot ay tila gawa sa tingga. Bawat pag-angat ng kanyang paa ay nagdudulot ng matinding kirot na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang gulugot. Ngunit sa bawat patak ng pawis na humahalik sa mainit na semento, isang alaala ang nagsisilbing gasolina
sa kanyang naghihingalong determinasyon. Naalala niya ang lambot ng banig na kanyang hinahabi noon at ang pait ng pagkakaluhod niya sa harap ni Doña Carmela. Ang bawat pangungutya, ang bawat pagtaboy, at ang bawat patak ng ulan sa gabi ng kanyang panganganak ay tila mga uling na nagpapanatili sa apoy sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na siya ang mahinang babaeng umiiyak para sa awa. Siya na ngayon ay isang bakal na unti-unting hinuhubog sa loob ng isang mainit na pugon. Kaya ko. Para sa mga anak ko. Ang bulong ni Florencia sa kanyang sarili. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming buwan. Ang tunog ng kanyang sapatos na lumulubog sa basang putik habang sila ay gumagapang sa ilalim ng mga barbed wire ay tila isang malalim na buntong hininga ng lupa. Isang saksi sa kanyang paghihirap sa gitna ng kanyang pagkapagod. Isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid daw mula sa lilim ng isang malaking punong narra. Si Captain Mateo. Hindi katulad ng ibang opisyal na sumisigaw ng mga insulto upang subukin ang kanilang tatag. Ang presensya ni Mateo ay tila isang kalmadong dagat bago ang bagyo. Lumapit siya kay Florencia matapos ang pagsasanay. Bit-bit ang isang bote ng tubig na tila isang biyaya sa gitna ng disyerto. Uminom ka muna, Salvador. Ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at may bahid ng respeto na hindi pa nararamdaman ni Florencia mula sa kahit sinong lalaki. Ang lakas ay hindi lamang sinusukat sa laki ng iyong kalamnan, kundi sa lalim ng dahilan kung bakit ka bumabangon pagkatapos mong madapa. Bakit ka ba narito? Tumingala si Florencia. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Narito ako upang bawiin ang pangalang ninakaw sa akin, Captain. Narito ako upang maging pader na hindi na muling mabubuwag ng kahit sinong deasis. Bahagyang ngumiti si Mateo. Isang tipid ng ngiti na tila nagbibigay ng init sa malamig na gabi ng kampo. Sa mga sumunod na buwan at taon, si Mateo ang naging tahimik na gabay ni Florencia. Siya ang nagturo sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa dulo ng isang baril, kundi sa katalinuhan ng isipan at sa pagtitimpi ng emosyon. Sa bawat gabi na si Florencia ay hapo at tila gustong sumuko, nakakahanap siya ng isang maliit na tinapay o isang baso ng mainit na gatas sa kanyang mesa. Mga simpleng kilos ng pagkalinga na hindi humihingi ng kapalit. Lumipas ang 5 taon, 10 hanggang sa umabot sa 15. Ang Florencia na pumasok sa akademya na may putol na buhok at sugatang puso ay unti-unting naglaho. Ang humalili sa kanya ay si Lieutenant Colonel Florencia Salvador. Isang babaeng ang bawat salita ay may bigat ng awtoridad. At ang bawat kilos ay puno ng disiplina. Ang kanyang balat ay naging kasing kulay ng tanso dahil sa init ng araw. At ang kanyang mga mata, bagamat matigas, ay may nakatagong lalim ng pagmamahal para sa mga anak na hindi niya nakasama sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, kinuha ni Florencia ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay ang mga larawan ni Maya at Marco na ipinapadala ni Sister Manuela bawat taon. Nakikita niya ang paglaki ng kanyang mga anak sa bawat larawan. Ang mga ngiting tila mga sampagita na namumukadkad sa gitna ng kahirapan. Ang bawat sulat na hindi niya nasasagot ay nakatabi sa ilalim ng kanyang unan, nagsisilbing paalala na ang kanyang misyon ay malapit nang magsimula. Isang araw, pumasok si Mateo
na ngayon ay isa na ring mataas na opisyal. Bitbit ang isang folder na may tatak ng kumpidensyal. Dumating na ang iyong bagong assignment, Florencia. Ipadadala ka sa rehiyon ng iyong pinagmulan. Ang pamilya de Asis ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa ating kagawaran para sa isang proyekto sa lupa. Naramdaman ni Florencia ang isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang tibok ng isang predator na nakita na ang kanyang biktima. Ang bawat taon ng pagtitiis, ang bawat sakripisyo, at ang bawat luhang ibinaon niya sa limot ay naghahanda sa kanya para sa sandaling ito. Salamat, Mateo. Ang sabi niya habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang sombrero ng militar. Panahon na para malaman nila na ang luhang ibinuhos ko noon ay naging isang karagatang lulunod sa kanila. Habang naglalakad si Florencia palabas ng opisina, ang tunog ng kanyang mga bota sa sementadong pasilyo ay tila isang marcha ng paparating na hustisya. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbilang ng mga atraso na dapat nang bayaran. Ngunit sa kabila ng kanyang tatag, isang kurot ng kaba ang nananatili sa kanyang puso. Paano kung ang mga anak niya ay lumaki ng may poot sa kanya dahil sa kanyang pagkawala? O mas malala, paano kung ang pagbabalik niya ay magdala lamang ng bagong panganib sa mga taong pinakamamahal niya? Nang sumakay siya sa sasakyang militar na magdadala sa kanya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang langit ay tila naghahanda na naman sa isang pagbuhos ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Florencia na ang may hawak ng payong at wala ng bagyong sapat ang lakas upang siya ay muling itumba. Ang amoy ng lupang ito ay hindi kailanman nagbago. Amoy ng basang damo at mapait na alaala na tila nakabaon na sa bawat sulok ng aking pagkatao. Ang boses ni Florencia ay isang mahinahong bulong, halos malunod sa malalim na ugong ng makina ng sasakyang militar habang binabaybay nila ang pamilyar na kalsada patungo sa sentro ng bayan. Sa loob ng 15 taon, ang bawat panaginip niya ay laging nagtatapos sa mga kalsadang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng tumatakbo ng lulugulugo sa ilalim ng ulan. Nakasuot siya ng kanyang luntiang uniforme. Ang bawat bituin sa kanyang balikat ay kumikinang, sumasalamin sa hirap, at dugong ibinuhos niya upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Sa kanyang tabi, si Mateo ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ramdam nito ang tensyon sa loob ng sasakyan, ang bigat ng hangin na tila may dalang babala. Hindi na kailangang magsalita ni Florencia upang malaman ni Mateo na ang bawat punong nadadaanan nila ay may kwento ng pait at ang bawat bahay na luma ay saksi sa kanyang mga hikbi noon. Colonel, malapit na tayo sa pansamantalang himpilan. Ang malumanay na sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang angkla na humihila kay Florencia pabalik sa kasalukuyan. Gusto mo bang dumaan muna tayo sa lugar na iyon? Alam ni Florencia ang tinutukoy ni Mateo. Ang ampunan. Ang kuta ng kanyang mga huling pangarap. Huwag muna, Mateo. Ang tungkulin ang unahin natin. Ayaw kong makita nila ako sa ganitong kalagayan. Bilang isang sundalo na may dalang digmaan. Gusto ko silang makita bilang isang ina na may dalang kapayapaan. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking gusali ng gobyerno. Doon naghihintay ang mga lokal na opisyal at sa gitna ng karamihan namataan ni Florencia ang isang pamilyar na figura. Si Ignacio. Mukha itong mas matanda, may kaunting puti na sa buhok. Ngunit ang bakas ng kayabangan sa kanyang tindig ay hindi pa rin nagbabago. Nakatayo ito
sa tabi ng isang babaeng mukhang elegante, ngunit may bakas ng pagod sa mukha. Si Clarice. Bumaba si Florencia mula sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga bota sa semento ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong kapangyarihan. Lahat ay natahimik. Ang mga opisyal ay nagunahan sa pagbibigay ng galang. Ngunit ang mga mata ni Florencia ay nanatiling nakapako kay Ignacio. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng dating asawa. Nakita niya ang pagkaputla ng mukha nito, ang dahan-dahang pagbaba ng kanyang kamay na tila ba nakakita ng isang multo mula sa kailaliman ng lupa. Ngunit si Florencia ay hindi man lang kumurap. Isang malamig at formal na saludo ang ibinigay niya. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. "Good morning, gentlemen. Lieutenant Colonel Florencia Salvador, reporting for duty." Ang kanyang boses ay malinaw. Walang bahid ng emosyon. Tila isang utos na dapat sundin ng lahat. Sa gitna ng formalidad, lumapit si Ignacio. Ang kanyang boses ay nangangatal. "Florencia, ikaw ba talaga yan? Anong ginagawa mo rito?" Hindi siya tiningnan ni Florencia ng diretso. Sa halip, ibinigay niya ang folder sa kanyang aide. "Ginoong De Asis, narito ako para sa opisyal na negosasyon ng lupang pag-aari ng gobyerno. Nabalak ninyong tayuan ng proyekto. Ang anumang personal na katanungan ay walang puwang sa usaping ito. Mauuna na kami sa conference room." Naiwan si Ignacio na nakatulala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Samantala, sa isang madilim na sulok ng silid, isang matalas na pares ng mga mata ang nakamasid. Si Doña Carmela. Hindi ito lumapit, ngunit ang kanyang mga labi ay nakatikom. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Alam niya na ang bagyong itinapon niya noon ay nagbalik na ngayon bilang isang dambuhalang alon na handang lumamon sa kanilang lahat. Nang gabi ring iyon, matapos ang nakapapagod na pagpupulong, nagtungo si Florencia sa ampunan ng mag-isa. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nakita niya ang dalawang teenager na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang babae ay may hawak na libro, habang ang lalaki ay may hawak na isang piraso ng uway, tila sinusubukang humabi ng kung ano. Naramdaman ni Florencia ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga anak. Ang kambal na iniwan niya sa gitna ng dilim ay ngayon ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang mundo. Nais niyang tumakbo. Nais niyang yakapin sila hanggang sa mawala ang lahat ng sakit ng 15 taon. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa lilim ng mga puno. Kinuha niya ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyong ibinigay sa kanya ni Mateo noon. Pinahid niya ang isang luhang hindi niya napigilang kumawala. Sa sandaling iyon, napatingin ang batang lalaki sa kanyang direksyon. "May tao po ba dyan?" Ang tanong ni Marco, ang kanyang boses, ay tila isang himig na matagal nang hinahanap ni Florencia. Hindi sumagot si Florencia. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa dilim. Ang kanyang puso ay nagdurugo, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Hindi pa ito ang tamang panahon. Marami pa siyang dapat ayusin. Marami pa siyang dapat bawiin. Bago siya tuluyang umalis, nakita niya si Sister Manuela na lumabas ng pintuan. Nagkatinginan silang dalawa. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ng madre, isang lihim na pangako na ang lahat ay nasa maayos na kalagayan.
Pagbalik ni Florencia sa himpilan, sinalubong siya ni Mateo. Nabalitaan ko ang nangyari sa pagpupulong kanina. Mukhang hindi mapakali ang mga de Asis. At may isa pang balita. Florencia, ang anak ni na Ignacio at Clarice, isinugod sa ospital kanina. Malubha raw ang lagay. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Florencia, ngunit binalot niya ito ng kanyang pagiging opisyal. Anong sakit, Mateo? Leukemia. Ang tipid na sagot ni Mateo. At ayon sa aking impormasyon, naghahanap sila ng donor. Isang donor na may kaparehong dugo sa pamilya de Asis. Napatigil si Florencia. Ang tadhana ay tunay na mapaglaro. Ang mga taong nagtapon sa kanyang mga anak bilang basura ay ngayon ay kakailanganin ang mismong dugong kanilang nirespeto at itinakwil. Ang gabi ay tila naging mas madilim. At sa malayo, narinig ni Florencia ang mahinang tunog ng kampana ng simbahan. Tila isang hudyat ng pagsisimula ng ang isang bagong kabanata ng paghihiganti at sakripisyo. Hanapin niyo ang mga batang iyon. Kahit sa ang lupalop ng mundo, kailangan natin ang kanilang dugo upang mabuhay ang apo ko. Ang tinig ni Doña Carmela ay umaaling-aungaw sa malinis at maputing pasilyo ng ospital. Tila isang utos mula sa isang reyna na hindi tumatanggap ng pagkabigo. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na utos, mababakas ang isang panginginig. Isang panginginig na hindi galing sa takot sa Diyos, kundi sa takot na mawala ang tagapagmana ng kanyang huwad na dangal. Sa loob ng silid, ang kanyang apong si Gabriel ay nakaratay, namumutla at tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas dahil sa malubhang sakit sa dugo. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang silid na puno ng mga mapa at dokumento ng militar, nakatayo si Florencia sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakalikod, mahigpit na magkahawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang balitang hatid ni Mateo ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang pamilyang nandidiri sa kanya noon, ang pamilyang nagbansag sa kanyang mga anak bilang basura, ay ngayon ay nagsusumamo sa langit para sa isang himala na tanging ang dugong itinakwil nila ang makakapagbigay. Colonel, seryoso ang kalagayan ng bata. Ang mahinahong paalala ni Mateo habang inilalapag ang isang kape sa mesa. Naglabas na ng anunsyo ang mga de Asis. Humihingi sila ng tulong sa publiko. Pero alam nating lahat na hindi basta-basta donor ang kailangan. Isang malapit na kadugo ang tanging pag-asa ni Gabriel. Humarap si Florencia. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bakal. Walang mababakas na awa o galak. Isang malaking kabalintunaan, hindi ba, Mateo? Noong isinilang ko ang kambal sa ilalim ng tumutulong bubong, ang sabi ni Carmela ay wala silang puwang sa mundo. Ngayon, ang sarili nilang dugo ang magiging mitya ng kanilang pagluhod. Isang malakas na katok ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok ang isang aide, dala ang balita na may isang bisitang hindi inaasahan sa labas ng himpilan. Si Ignacio. Hindi na nakapaghintay ang lalaki sa formal na abiso at pilit na pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng puyat. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot-gusot na tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Florencia, kailangan kita. Kailangan ka namin. Ang bungad ni Ignacio. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Alam kong may galit ka sa akin. Alam kong marami kaming pagkakamali. Pero ang anak ko, si Gabriel, mamatay siya kung hindi tayo makakahanap
ng donor. Dahan-dahang lumapit si Florencia sa kanya. Ang bawat tunog ng kanyang bota sa sahig ay tila isang mabigat na pintig ng orasan na nagbibilang ng bawat taon ng kanyang pagtitiis. Tumigil siya sa harap ni Ignacio, sapat na malapit upang maamoy ang pait ng alak at takot sa hininga nito. Ang anak mo. Ang malamig na tanong ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matalas. Bakit ka sa akin lumalapit, Ginoong de Asis? 15 taon na ang nakalilipas, pinirmahan ko ang isang papel na nagsasabing ang mga anak ko ay hindi sa iyo. Na sila ay bunga ng kasalanan. Sa mata ng batas na binuo ng iyong ina, wala kaming koneksyon sa inyo. Bakit mo ngayon hinahanap ang dugong itinapon nyo na? Napaluhod si Ignacio sa harap ni Florencia. Isang eksenang hinding-hindi naisip ng sinuman na mangyayari. Ang makapangyarihang tagapagmana ng mga de Asis ay ngayon ay tila isang basang sisiw sa paa ng isang babaeng minsan nilang tinapak-tapakan. Patawad, Florencia. Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung nasaan sila. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kambal. Alam kong buhay sila, nararamdaman ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Florencia, ngunit ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang makita ang paghihirap ni Ignacio ay dapat sanang magbigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang pagbabalik ng alaala ng kanyang amang namatay nang dahil sa kawalan ng pera at awa. Ang mga anak ko ay hindi kasangkapan para sa inyong kaligtasan, Ignacio. Ang matigas na sabi ni Florencia. Umalis ka na. Ang bawat luhang inilalabas mo ngayon ay walang katumbas sa bawat patak ng dugo at pawis na ibinuhos ko para lamang mabuhay sila nang wala kayo. Nang makaalis si Ignacio, naiwan ang isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Napasandal si Florencia sa kanyang mesa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagbababataas. Kinuha niya ang larawan ni Maya at Marco mula sa kanyang drawer. Ang kanilang mga inosenteng mukha ay tila humihingi ng sagot. Paano niya magagawang ipagkait ang buhay sa isang batang walang kasalanan? Ngunit paano niya itataya ang kaligtasan at katahimikan ng kanyang mga anak sa kamay ng mga taong maaaring gamitin lamang sila at muling itapon kapag nakuha na ang kailangan? Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng madilim na kotse, si Doña Carmela ay may kausap sa telepono. Hindi siya makikipagtulungan? Kung ganoon, gamitin niyo ang ibang paraan. Alamin niyo kung saang ampunan dinala ang mga batang iyon 15 taon na ang nakalilipas. Kung ayaw ibigay ng ina ang kailangan natin, tayo ang kukuha nito. Ang hangin sa labas ay nagsisimulang lumamig at ang mga ulap ay muling nagtitipon para sa isang paparating na unos. Isang labanan na hindi na lamang tungkol sa lupa at kapangyarihan ang nagsisimula, kundi isang digmaan para sa bawat patak ng dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat. Sino ang tunay na may-ari ng buhay? Ang mga taong may pera o ang inang may sapat na tapang upang itago ang katotohanan hanggang sa huli? Kahit ang pinakamatibay na pader ay dahan-dahang nagkakaroon ng bitak kapag ang katotohanan ay nagsimula ng humukay mula sa ilalim ng lupa. Ang silid-aklatan ni Doña Carmela ay nababalot ng amoy ng luma at mamahaling papel, hinaluan ng malakas na samyo ng insenso na nagmumula sa kanyang personal na dambana. Ngunit sa likod ng marangyang pader na ito, ang hangin ay tila nanunuyo. Nakaupo ang matandang ginang sa kanyang silya na gawa sa inukit na narra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kumpidensyal na ulat mula sa kanyang mga tauhan. Sa loob ng folder ay ang isang luma
at naninilaw na dokumento mula sa maliit na klinika 15 taon na ang nakalilipas. Sa tabi nito ay ang bagong litrato ni Lieutenant Colonel Florencia Salvador. Ang paghahambing ay hindi mapagkakaila. Ang babaeng itinapon niya sa putik, ang babaeng pinilit niyang limutin, ay ang siyang ring opisyal na may hawak ngayon ng kapalaran ng kanilang negosyo, Florencia. Ang bulong ni Carmela, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim ng paa. Hindi ka lang basta bumalik para maglingkod. Bumalik ka para maningil. Isang malakas na katok ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang kanang kamay, isang lalaking nagngangalang Dante, na may dalang mas masamang balita. Doña Carmela, lumalala ang lagay ni Gabriel. Ayon sa mga doktor, kung hindi tayo makakahanap ng donor sa loob ng susunod na 72 oras, maaring hindi na kayanin ng kanyang katawan. Tumayo si Carmela. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing tigas ng marmol sa sementeryo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Huwag mong hayaang mamatay ang apo ko dahil sa katigasan ng loob ng babaeng iyon. Nakita niyo ba kung saang ampunan niya dinala ang kambal? May mga bakas kaming nakita sa kabilang bayan sa ampunan ni Sister Manuela, tugon ni Dante. Ngunit mahigpit ang seguridad doon, lalo na't may mga tauhan ng militar na madalas umiikot sa paligid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Militar, sa tingin ba niya ay matatakot ako sa kanyang mga uniforme? Pumunta ka doon. Magpanggap kayong mga donor ng simbahan. Alamin niyo kung sino sa mga bata doon ang kambal ni Florencia. At kung kailangan nating gamitin ang dahas o pera para makuha sila, gawin niyo. Samantala, sa himpilan ng militar, nakatayo si Florencia sa harap ng isang malaking bintana, nakatingin sa malayo kung saan naroon ang ampunan. May isang kakaibang kaba ang kumukurot sa kanyang dibdib. Isang instinct ng isang ina na nagsasabing may panganib na papalapit. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Florencia, may mga report ang ating intelligence. May mga kahina-hinalang lalaki na umaaligid sa paligid ng ampunan ni Sister Manuela kaninang hapon. Sakay sila ng isang itim na sasakyan na nakarehistro sa ilalim ng isa sa mga shell company ng mga Deasis. Naramdaman ni Florencia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamao ay kusang nag-close. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi pa sila nakontento sa pagkuha sa aking dangal noon. Ngayon, ang mga anak ko naman ang balak nilang nakawin. Anong balak mo? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Florencia bilang suporta. Hindi natin pwedeng gamitin ang buong puwersa ng militar ng walang sapat na dahilan. Magmumukha itong pang-aabuso sa kapangyarihan. Humarap si Florencia kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Hindi ko kailangan ang buong puwersa ng militar para protektahan ang aking mga anak, Mateo. Ngunit gagamitin ko ang bawat kaalamang natutunan ko sa loob ng 15 taon upang iligaw sila sa kanilang sariling bitag. Kinuha ni Florencia ang kanyang sombrero at mabilis na naglakad palabas. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang tawag ang dumating mula sa ospital. Si Ignacio. Florencia, pakiusap. Pumunta ka rito. Ang basag na boses ni Ignacio sa kabilang linya. May kailangan kang malaman tungkol sa papel na pinirmahan mo noon. Isang lihim na itinago ni Mama sa ating dalawa. Tungkol sa iyong ama. Napatigil si Florencia.
Ang kanyang hininga ay tila nabitin sa hangin. Ano pang lihim ang maaring itago ng mga de Asis? Ang puot na akala niya ay nasa rurok na ay muling nakahanap ng bagong lalim. Habang nagmamadaling lumabas si Florencia, ang langit ay tuluyan ng nagdilim. Ang mga anino ng gabi ay tila mga buhay na nilalang na nagkukubli ng mga lihim at panganib. Ang labanan para sa katotohanan ay dahan-dahan ng nagiging isang karera laban sa oras. Sino ang unang makakarating sa ampunan? Ang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak? O ang pamilyang handang magnakaw ng buhay para sa kanilang sariling kaligtasan? At ano ang katotohanang sasabihin ni Ignacio na maaring magpabago sa lahat ng plano ni Florencia? Hindi namatay ang tatay mo dahil sa sakit, Florencia. Pinatay siya ng takot at ng malupit na kasinungalingang itinanim ni Mama sa kanyang isipan bago siya malagutan ng hininga. Ang boses ni Ignacio ay tila isang mahinang kalasing ng basag na kristal sa loob ng madilim na pasilyo ng ospital. Nakatayo siya sa harap ni Florencia. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay namumula sa labis na pagsisisi. Sa paligid nila, ang amoy ng gamot at ang malamig na buga ng aircon ay tila lalong nagpapatigas sa atmosfera. Ang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng kanyang anak na si Gabriel ay naririnig sa kabilang silid. Tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng kamatayan. Naramdaman ni Florencia ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang gulugod. Anong ibig mong sabihin, Ignacio? Ang sabi ni Doña Carmela, namatay siya dahil hindi ko pinirmahan ang papel sa tamang oras. Umiling si Ignacio, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Bago siya namatay, pinuntahan siya ni Mama. Ipinakita niya ang dokumentong pinirmahan mo. Ang pag-amin na ikaw ay nagtaksil at ang mga bata ay bunga ng iyong pagkakasala. Sinabi ni Mama sa kanya na ikaw ay tumakas kasama ang iyong kalaguyo at iniwan mo ang iyong mga anak sa kalsada. Namatay ang tatay mo sa sama ng loob, Florencia. Namatay siyang iniisip na ang kaisa-isa niyang anak ay isang masamang babae. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Florencia. Ang bawat salita ni Ignacio ay tila isang libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Ang sakripisyo niya, ang pagpapakababa niya, at ang 15 taon ng pangungulila ay itinayo sa ibabaw ng isang dambuhalang kasinungalingan. Ang kanyang ama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng dangal sa kabila ng kahirapan, ay pumanaw na may dalang matinding kahihiyan dahil sa katusuhan ni Doña Carmela. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang matalas na bakal. Hindi niya magawang sumigaw kahit ang buong pagkatao niya ay nagnanais na gibain ang bawat pader ng ospital na iyon. Pinatay niyo siya. Ang bulong ni Florencia, ang kanyang boses ay tila isang ungol ng sugatang leon sa gitna ng gabi. Hindi lang ang dangal ko ang kinuha niyo, kundi ang huling sandali ng kapayapaan ng aking ama. Bago pa man makasagot si Ignacio, narinig ang marahas na pagtunog ng walkie-talkie sa baywang ni Florencia. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagmamadali at panganib. Kolonel, pumasok na sila. Ang mga tauhan ni Carmela ay nasa loob na ng bakuran ng ampunan. Sinasabi nilang sila ang mga kinatawan ng iyong pamilya upang kunin ang mga bata para sa isang medikal na emergency. Ang galit ni Florencia ay biglang naging isang malamig na kalkulasyon.
Walang lingon likod na tinalikuran niya si Ignacio. Ang tunog ng kanyang mga bota sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang mabilis na martsa ng digmaan. Bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng 15 taon ng pagtitiis. Huwag mong hayaang mahawakan nila ang kahit isang hibla ng buhok ng aking mga anak, Mateo. Ang utos ni Florencia sa radyo. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang bayoneta. Papunta na ako at sabihin mo sa kanila na ang inang kinalimutan nila ay handa ng maningil ng bawat patak ng dugo. Sa labas ng ospital, ang langit ay muling nagbabanta ng ulan. Ang mga anino ng mga puno ay tila mga buhay na saksi sa isang inang nagmamadaling iligtas ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa. Habang pinapaandar ni Florencia ang kanyang sasakyan, isang imahe ang malinaw na nakalarawan sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ama. Ano ang kayang gawin ng isang anak kapag nalaman niyang ang huling alaala sa kanya ng kanyang magulang ay isang kasinungalingan? At gaano kalayo ang kayang takbuhin ng isang ina upang hindi maulit ang kasaysayan sa kanyang sariling mga anak? Habang mabilis na binabaybay ang kalsada patungo sa ampunan, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Ang mga headlight nito ay tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay sa dilim. Sino ang naghihintay sa kanya sa gitna ng daan? At makakarating ba siya sa ampunan bago tuluyang makuha ni Doña Carmela ang tanging kayamanang natitira sa kanya? Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na mailabas ng langit. Malabo at mapanganib. Katulad ng landas na tinatahak ko ngayon, ang boses ni Florencia sa loob ng kanyang isipan ay puno ng panginginig. Ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay kasing tigas ng bakal. Ang itim na sasakyang nakaharang sa gitna ng kalsada ay dahan-dahang nagbukas ng pinto. Inasahan ni Florencia ang mga armadong lalaki, ngunit ang lumabas ay isang figurang hindi niya inaasahan sa gitna ng dilim at dusa. Si Clarice, ang asawa ni Ignacio, ay nakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay dumidikit sa kanyang katawan. At ang kanyang mukha ay basang-basa, hindi lamang ng ulan, kundi ng pagsusumamo. Sa likod ng mga headlight, ang kanyang anino ay tila isang naghihingalong kaluluwa. Florencia, pakiusap. Ang sigaw ni Clarice, ang kanyang boses, ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Huwag mo kaming itaboy. Ang anak ko, si Gabriel, wala na siyang oras. Alam kong nahanap na ni Doña Carmela ang kambal. Parating na sila sa ampunan. Pero pakiusap, bilang isang ina, huwag mong hayaang maging huli ang lahat para sa anak ko. Napatitig si Florencia sa babaeng nasa harap niya. Ito ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto. Ang babaeng nakaranas ng lahat ng ginhawa habang siya ay nagdurusa sa putik ng kampo. Ngunit sa mga mata ni Clarice nakita ni Florencia ang sarili niyang refleksyon 15 taon na ang nakalilipas. Isang inang desperada. Isang inang handang ilubog ang sarili sa kahihiyan para lamang sa kanyang anak. Umalis ka sa daraan ko, Clarice. Ang malamig na sagot ni Florencia, bagaman ang kanyang puso ay tila hinahati ng isang matalim na itak. Ang anak mo ay may ina na handang makiusap. Ang mga anak ko ay may inang kailangang lumaban. Huwag mong gamitin ang salitang ina sa akin kung ang pamilya nyo ang dahilan kung bakit 15 taon kong hindi nayakap ang sarili kong dugo. Mabilis na iniwas ni Florencia ang kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa ampunan. Iniwan si Clarice na nakaluhod sa gitna ng putikan. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam.
Nang marating niya ang gate ng ampunan, ang tunog ng gulong sa basang graba ay tila isang babala ng paparating na gulo. Sa loob ng bakuran, ang mga anino ng 3 lalaki ay nakapalibot kay Sister Manuela. Ang matandang madre ay nakatayo sa harap ng pintuan ng dormitoryo. Ang kanyang krus sa leeg ay mahigpit niyang hawak. Sa likod niya, namataan ni Florencia ang 2 teenager, sina Maya at Marco. Ang kambal ay nakayakap sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot sa mga estrangherong may dalang mga papel at malalamig ng ngiti. Sister, kailangan lamang namin silang isama para sa isang pagsusuri. Ang sabi ni Dante, ang kanang kamay ni Carmela, habang dahan-dahang humahakbang palapit. May pahintulot kami mula sa kinauukulan. Ang tanging pahintulot na kailangan nyo ay ang mula sa Diyos. At sinasabi ko sa inyo, wala kayong makukuha rito. Ang matapang na tugon ng madre. Eksaktong bumukas ang pinto ng sasakyan ni Florencia. Ang tunog ng kanyang pagsara ng pinto ay tila isang putok ng baril na nagpatigil sa lahat. Naglakad siya patungo sa gitna ng bakuran. Ang kanyang uniforme ay tila nagniningning sa ilalim ng kidlat. Colonel Salvador. Ang bulong ni Dante, ang kanyang kampante na mukha, ay biglang napalitan ng pag-aalangan. Hindi siya pinansin ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay dumapo kina Maya at Marco. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, nakita niya ang kanyang mga anak nang malapitan sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa saya at sakit. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihing, ako ang nanay niyo. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang utos na puno ng awtoridad. Umalis kayo rito bago ko ituring ang bawat isa sa inyo na banta sa seguridad ng Estado. Ang boses ni Florencia ay hindi nanginginig. Bawat salita ay may bigat ng kanyang ranggo. Ang ampunang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Dante, sabihin mo kay Doña Carmela, ang mga de Asis ay wala ng kapangyarihan sa lupang kinatatayuan ko. Pero, Colonel, ang bata sa ospital, muling pagtatangka ni Dante, ang buhay ng isang bata ay hindi binabayaran ng kalayaan ng iba. Ang putol ni Florencia. Umalis na kayo. Ngayon din. Nang makitang hindi matitinag ang opisyal, dahan-dahang umatras ang mga tauhan ni Carmela at sumakay sa kanilang sasakyan. Ngunit bago sila tuluyang lumayo, isang huling tingin ang ibinigay ni Dante na tila nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Nang tumahimik ang paligid, naiwan si Florencia na nakaharap sa 2 bata. Ang ulan ay dahan-dahang tumitila. Naiwan ang isang malamig na katahimikan. Lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay may bakas ng paghanga at pagkalito. Salamat po, Colonel. Ang sabi ng batang lalaki. Sino po ba kayo? Bakit niyo po kami ipinagtatanggol? Naramdaman ni Florencia ang pagtulo ng isang luhang hindi na niya napigilan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ni Marco. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa kalsada. Isang ambulansya at 2 itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Doña Carmela, suot ang kanyang belo at may hawak na isang dokumentong may selyo ng korte. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapait na tagumpay. Hindi na ito tungkol sa pakiusap, Florencia. Ang sabi ni Carmela habang iwinawagayway ang papel. Hawak ko ang utos ng korte para sa temporary custody ng mga batang ito
bilang kanilang legal na lola. At sa ayaw mo at sa gusto, kukunin ko ang aking mga apo. Napatigil si Florencia. Ang legal na lola. Paano nakuha ng matanda ang ganitong dokumento sa loob ng isang gabi? Tumingin siya kay Sister Manuela na ngayon ay namumutla rin. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa lakas ng loob. Ito ay isa ng legal na bitag na inihanda ng mga de Asis upang tuluyang agawin ang tanging dahilan ng paghinga ni Florencia. Anong gagawin ng isang ina kapag ang batas na pinaglilingkuran niya ay ginagamit laban sa kanya upang nakawin ang kanyang sariling mga anak? Isang huwad na papel para sa isang huwad na lola. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa iyong mga laro, Doña Carmela? Ang batas na hawak mo ay kasing dumi ng iyong konsensya. Ang boses ni Florencia ay hindi nanginginig. Bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ng matandang ginang. Nakatayo siya sa pagitan ni Doña Carmela at ng kanyang mga anak. Ang kanyang uniforme ay tila isang kuta na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa likod niya, ramdam ni Florencia ang panginginig ni Maya at Marco. Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Tila humihingi ng proteksyon mula sa isang halimaw na ngayon lang nila nakita. Iwinagayway ni Carmela ang dokumento. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanuring ngiti. Huwag mong hamunin ang kapangyarihan ng korte, Florencia. Ayon sa dokumentong ito, napatunayan na ang mga batang ito ay mga de Asis. Bilang kanilang legal na lola, may karapatan akong kunin sila para sa kanilang kaligtasan at kalusugan. At ikaw? Sino ka ba sa buhay nila? Isang sundalo na bigla na lang sumulpot? Wala kang legal na basihan upang harangan ako. Humakbang palapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang papel. Colonel, kailangan nating mag-ingat. Kung totoo ang utos na ito, anumang marahas na kilos ay maaring ituring na insubordination o paglabag sa civil law. Maaring mawala ang iyong ranggo. Naramdaman ni Florencia ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong karera, ang kanyang 15 taon ng paghihirap upang makuha ang kapangyarihang ito, ay ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Tumingin siya kay Sister Manuela, na ngayon ay tahimik, na nananalangin habang nakapikit ang mga mata. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Dahan-dahang lumingon si Florencia sa kanyang mga anak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Maya at ang matapang na pagtitig ni Marco sa mga lalaking nakasuot ng itim. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging kolonel ay dahan-dahang naglaho at ang tanging natira ay ang isang inang nagdurugo ang puso. Hindi ko sila ibibigay sa iyo. Ang mahinang sabi ni Florencia, ngunit ang bigat niyon ay tila isang bundok na bumagsak sa gitna ng bakuran. Kahit anong papel ang hawak mo, kahit anong korte ang binayaran mo, hindi mo mananakaw ang dugong itinakwil mo na. Dante, subukan mong humakbang at tinitiyak ko sa iyo, ito ang magiging huling hakbang na gagawin mo sa labas ng kulungan. Matapang ka pa rin, Florencia. Ang pangungutya ni Carmela. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman ng mga batang iyan ang katotohanan. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila kung bakit mo sila iniwan sa ampunang ito? Gusto mo bang malaman nila na ang kanilang bayaning colonel ay ang inang hindi man lang sila nagawang ipaglaban noon? Tila tumigil ang paghinga ni Florencia. Ang lihim na kanyang itinatago sa loob ng mahabang panahon ay ngayon ay dahan-dahang binubuksan ni Carmela sa harap ng kanyang mga anak.
Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Marco at ang dahan-dahang pagluwag ng kapit ni Maya sa kanyang braso. Nanay. Ang mahinang bulong ni Maya, ang kanyang boses, ay tila isang hibla ng sutla na biglang naputol. Kayo po ang aming nanay. Hindi makapagsalita si Florencia. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang bawat pangarap niya na sabihin ang katotohanan sa isang maayos at mapayapang paraan ay winasak ng tuso at malupit na plano ni Carmela. Ang katahimikan sa bakuran ay naging kasing bigat ng isang sumpa, isang matalas na tunog ng pagbukas ng pinto ng ambulansya ang bumasag sa katahimikan. Lumabas si Ignacio, hindi na magawang tumayo ng maayos, at dahan-dahang lumapit sa kanila. Patawad. Maya, Marco, kailangan niyo lang tulungan ang kapatid niyo. Si Gabriel, naghihingalo na siya. Gagawin namin ang lahat. Bibigyan namin kayo ng magandang buhay. Basta, iligtas niyo lang siya. Lalong naguluhan ang mga bata. Ang mundong akala nila ay simple, ay biglang naging isang masalimuot na laro ng pera, dugo at kasinungalingan. Tumingin si Marco kay Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at sakit. Totoo po ba? Ang tanong ni Marco, ang kanyang boses ay may bahid na ng galit. Iniwan niyo po ba kami dahil sa hirap? At ngayon lang kayo bumalik dahil kolonel na kayo? At sila po ba ang aming pamilya? Bago pa man makasagot si Florencia, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa loob ng dormitoryo. Ang isa pang bata sa ampunan ay tumatakbong lumabas. Nagsasabing nahimatay si Sister Manuela dahil sa sobrang tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sumenyas si Carmela sa kanyang mga tauhan. Kunin niyo sila, ngayon na. Ang sigaw ni Carmela nagkagulo sa bakuran. Ang mga tauhan ni Carmela ay pilit na hinahablot ang kambal, habang si Mateo at ang ilang sundalo ay pilit na humaharang nang hindi gumagamit ng dahas. Sa gitna ng lahat, nakita ni Florencia si Maya na pilit na isinasakay sa loob ng itim na SUV. Maya, Marco. Ang sigaw ni Florencia, ang kanyang puso ay tila binibiyak. Sa huling sandali, bago tuluyang maisara ang pinto ng sasakyan, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa kamay ni Maya. Ang maliit na krus na pilak na ibinigay ni Florencia sa ampunan 15 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang gumulong ang krus sa putikan. Tila isang nawalang pag-asa sa gitna ng dilim, habang mabilis na humaharurot ang mga sasakyan ni Carmela palayo. Naiwan si Florencia na nakaluhod sa gitna ng bakuran. Hawak ang maruming krus. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa isang inang muling nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Ang pait ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Hindi na ito tungkol sa batas. Hindi na ito tungkol sa ranggo. Ano ang kayang gawin ng isang kolonel kapag ang kanyang puso ay muling ninakawan? At hanggang saan ang kayang sunugin ng isang ina upang bawiin ang kanyang mga anak mula sa kuko ng kamatayan? Ang sakit na nanggagaling sa sugat ng bakal ay kayang gamutin ng panahon. Ngunit ang sakit na nanggagaling sa galit ng sariling anak ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. Ang bulong na ito ni Florencia ay halos hindi na lumabas sa kanyang mga labi habang nakaluhod pa rin siya sa gitna ng basang bakuran ng ampunan. Ang ulan ay tila naging kasing pait ng lason.
dumadaloy sa kanyang mukha at humahalo sa kanyang mga luha. Sa kanyang palad, mahigpit niyang tinititigan ang maruming krus na pilak. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang mga anak na ngayon ay muling nawala. Ang boses ni Maya na tumatawag sa kanya ng nanay, nang may halong puot at pagdududa, ay paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang pandinig. Mas masakit pa sa anumang balang tumama sa kanyang katawan sa loob ng 15 taon. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Ang tunog ng marahang paghakbang ng lalaki sa basang damo ay ang tanging ingay na bumabasag sa mabigat na katahimikan ng gabi. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, hinubad niya ang kanyang kapote at ibinalot ito sa nanginginig na mga balikat ni Florencia. Ang init ng tela at ang banayad na pagdampi ng kamay ni Mateo sa kanyang balikat ay tila isang angkla na pilit humihila kay Florencia pabalik mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Tumayo ka, Florencia. Ang mahinahong utos ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng respeto at di matatawarang katapatan. Hindi tayo pinalaki ng militar upang lumuhod sa harap ng pagkatalo. Ang mga anak mo ay natatakot at nalilito. Ngunit ikaw ang tanging pag-asa nila. Kung susuko ka ngayon, tuluyan ng magtatagumpay ang kasinungalingan ni Doña Carmela. Tumingala si Florencia. Ang kanyang mga mata ay nangingintap sa ilalim ng malabong liwanag ng mga ilaw sa ampunan. Narinig mo ba ang sinabi ni Marco, Mateo? Iniisip nila na iniwan ko sila para sa karir ko. Paano ko ipapaliwanag sa kanila ang 15 taon ng pangungulila kung ang mismong batas ay ginagamit upang ilayo sila sa akin? Ipapaliwanag natin iyon sa pamamagitan ng katotohanan. Ang sagot ni Mateo habang inaalalayan siyang tumayo. Pero bago iyon, kailangan nating malaman kung nasaan sila. Hindi sila dinala sa pampublikong ospital. Ayon sa ating intelligence, dinala sila sa pribadong rest house ng mga Diasis sa labas ng bayan. Isang lugar na ginawa nilang pansamantalang klinika upang lihim na isagawa ang operasyon. Samantala, sa loob ng marangyang silid ng mga Diasis, nakaupo sina Maya at Marco sa isang malambot na sofa. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nananatiling matigas sa takot. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mamahaling kagamitan. Ngunit para sa kanila, ito ay isang gintong hawla. Pumasok si Doña Carmela, bitbit ang isang tray ng mga matatamis na kakanin at mainit na tsokolate. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang huwad na kabaitan. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa tagumpay. Huwag kayong matakot, mga apo ko. Ang malambot na sabi ni Carmela, habang sinusubukang haplusin ang buhok ni Maya. Narito na kayo sa tunay ninyong tahanan. Ang inyong ina ay nabulag lamang ng kanyang ambisyon. Pero kami, hinding-hindi namin kayo iiwan. Kailangan lang nating tulungan ang inyong kapatid na si Gabriel. Pagkatapos nito, magiging isang masayang pamilya na tayo. Mabilis na umiwas si Maya sa hawak ng matanda. Hindi namin kayo kilala. At ang sabi ni Sister Manuela, ang aming ina ay may mabuting dahilan kung bakit niya kami iniwan. Bakit ngayon niyo lang kami hinanap? Kung talagang mahal niyo kami. Tumigas ang mukha ni Carmela sa loob ng isang saglit bago muling nagsuot ng maskara ng awa. Dahil itinago niya kayo sa amin, Maya. Sinabi niya sa aming pumanaw na kayo noong isilang kayo. 15 taon kaming nagluksa para sa inyo. Ang dambuhalang kasinungalingang ito ay tila isang mabigat na bato na lalong nagpabagsak sa loob ng kambal. Sa murang isipan ni Maya at Marco, nagsisimulang mabuo ang isang malungkot na imahe ng kanilang ina. Isang babaeng puno ng lihim,
at panlilinlang. Sa himpilan ng militar, hindi mapakali si Florencia. Nakatayo siya sa harap ng isang monitor. Pinapanood ang bawat paggalaw sa mapa. Ang kanyang mga tauhan ay tahimik na naghahanda ng mga kagamitan. Hindi ito isang opisyal na operasyon ng militar, kundi isang kumpidensyal na misyon upang iligtas ang kanyang mga anak mula sa isang illegal na medikal na pamamaraan. Colonel, may nakuha kaming impormasyon. Ang ulat ng isang intelligence officer. Pinabilis ni Doña Carmela ang schedule. Balak nilang simulan ang bone marrow extraction sa loob ng 2 oras. May dumarating na espesyalista mula sa ibang bansa na babayaran nila ng malaking halaga upang manatiling tahimik. Naramdaman ni Florencia ang isang mabilis na pintig sa kanyang sentido. Ang oras ay hindi na niya kaibigan. Kinuha niya ang kanyang baril at isinuot ang kanyang tactical vest. Wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang bagsik ng isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Mateo, ihanda ang sasakyan. Ang utos ni Florencia, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Hindi ko hahayaang saktan nila ang aking mga anak para sa kanilang sariling kapakanan. Kung kailangang gibain ko ang bawat pader ng mansyon na iyon gamit ang aking sariling mga kamay, gagawin ko. Kasama mo ako, Florencia. Ang tugon ni Mateo habang isinasakbit ang kanyang kagamitan. Habang mabilis silang bumabaybay sa madilim at masukal na kalsada patungo sa rest house ng mga De Asis, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang madugong gabi. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, isang malaking puno ang sadyang ibinagsak upang harangan ang kanilang dadaan. Mula sa madidilim na bahagi ng kagubatan, lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim. Bitbit ang mga malalamig na sandata, isang bitag. Alam ni Carmela na darating si Florencia at inihanda niya ang lahat upang siguraduhing hindi makakarating ang ina sa kanyang mga anak sa tamang oras. Magagawa kaya ni Florencia na lagpasan ang harang na ito bago tuluyang isagawa ang operasyon sa kanyang mga anak? At sa kabilang dako, makakahanap ba ng paraan si Marco upang protektahan ang kanyang kapatid mula sa malupit na plano ng kanilang legal na lola? Ang orasan ay dahan-dahang tumitibok at bawat segundo ay katumbas ng buhay at kalayaan ng kambal. Dito nagtatapos ang inyong paghahari, mga traidor. Ang sigaw ni Florencia ay bumasag sa katahimikan ng gubat. Kasabay ng tunog ng mga yabag ng kanyang mga tauhan na mabilis na kumalat sa paligid. Ang mga lalaking nakasuot ng itim ay nagulat sa bilis ng kanilang pagkilos. Hindi ito isang basta-bastang pag-atake, kundi isang taktikal na operasyon. Sa loob ng ilang sandali, ang bawat anino sa gubat ay naging isang sundalo. At ang bawat putok ng baril na nagmula sa panig ni Florencia ay may target na presisyon, sapat lamang upang patumbahin ang mga kalaban nang hindi nagdudulot ng gulo sa paligid. Si Mateo, na mabilis na gumagalaw sa gitna ng madilim na halamanan, ay parang isang anino na sumusulpot sa likod ng mga kalaban. Sa loob ng ilang minuto, ang harang na puno ng mga sanga at mga armadong lalaki ay tuluyang nalinis. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Florencia. Muli siyang sumampa sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa layunin. Ang rest house ng mga De Asis. Samantala, sa loob ng lihim na klinika, sa loob ng rest house, ang atmosfera
ay kasing lamig ng isang morgue. Nakahiga si Gabriel sa isang mesa. Ang kanyang maputlang balat ay pinalilibutan ng mga makabagong kagamitang medikal. Si Marco at Maya ay nakaupo sa isang tabi. Ang kanilang mga braso ay nakahanda para sa extraction. Si Doña Carmela ay nakatayo sa tabi ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nananabik. Hindi para sa buhay ng kanyang apo, kundi para sa tagumpay ng kanyang plano. Simulan na ang operasyon. Utos ni Carmela sa doktor. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Huwag kayong titigil hanggat hindi natin nakukuha ang sapat na bone marrow. Sandali! Ang sigaw ni Marco habang pilit na humihila sa kanyang braso. Hindi kami papayag, si nanay. Alam naming hindi niya kami kailanman hahayaang saktan ng ganito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco mula sa isa sa mga bodyguard ni Carmela. Manahimik ka. Ang nanay niyo ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng kanyang uniforme. Ngunit bago pa man makalapit ang doktor na may hawak na karayom, isang malakas na tunog ng pagkabali ng pinto ang yumayanig sa buong gusali. Ang pinto ng klinika ay bumukas ng malakas. At sa gitna ng usok at alikabok, tumayo si Florencia. Ang kanyang uniforme ay gusot, may bahid ng putik at alikabok ng labanan. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal. Tigilan niyo ang mga bata. Ang sigaw niya, ang kanyang baril ay nakatutok ng diretso sa dibdib ng doktor na may hawak ng karayom. Gulat na napalingon si Carmela. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkabigla. Paano? Paano ka nakalampas sa gubat? Mga inutil. Inutil kayong lahat. Hindi siya nilingon ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Maya at Marco. Maya, Marco, lumapit kayo sa akin. Ngayon din, si Marco, sa kabila ng kanyang takot, ay dahan-dahang tumayo at hinila ang kanyang kapatid patungo sa kanilang ina. Ngunit si Carmela, sa isang huling desperadong hakbang, ay kinuha ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Ang trigger para sa mga CCTV at security alarm na konektado sa mga automatikong kandado ng gusali. Hindi kayo makakaalis dito. Sigaw ni Carmela habang pinipindot ang button. Ikakulong ko kayong lahat dito hanggang sa mamatay kayo. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, walang makakaalis ng buhay. Biglang bumaba ang mga bakal na rehas sa lahat ng pintuan at bintana. Ang silid ay naging isang gintong hawla. Ang hangin ay unti-unting nababawasan dahil sa pag-activate ng fire suppression system na naglalabas ng kemikal na nakakalason kung hindi agad lalabas. Mateo, hanapin mo ang manual override. Utos ni Florencia habang pilit na hinahanap ang bawat sulok ng silid. Habang nagkakagulo, ang doktor na takot sa panganib ay nagtatangkang tumakas. Ngunit ang pinto ay sarado na. Si Ignacio na mula sa simula ay nakamasid lamang sa isang tabi ay biglang lumapit sa kontrol ng mga kandado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagod. Tiningnan niya si Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait na katotohanan. Florencia, patawad, bulong ni Ignacio. Sa lahat ng ginawa namin, sa lahat ng kasinungalingan. Iniwan niya ang kanyang ina at pinindot ang manual override na matatagpuan sa likod ng isang painting. Ang mga bakal na rehas ay dahan-dahang umakyat. Ang hangin ay nagsimulang pumasok muli at ang mga bata ay mabilis na dinala ni Florencia palabas ng gusali. Ngunit bago sila makalayo,
Isang malakas na pagsabog mula sa mga kagamitang nasira sa loob ng klinika ang yumanig sa gusali. Ang apoy ay nagsimulang kumalat at si Doña Carmela, na pilit na gustong bawiin ang kanyang tagumpay, ay naiwan sa gitna ng naglalagablab na silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumentong sumira sa kanilang pamilya. Habang ang apoy ay nilalamon ang rest house, tumayo si Florencia sa labas, yakap ang kanyang kambal. Ang langit ay dahan-dahang nagiging maliwanag. Ang ulan ay tumitigil na. Nanay, ang mahinang tawag ni Maya, habang nakatingin sa kanilang ina na ngayon ay nakasuot ng uniforme ng militar. Ang inang nagligtas sa kanila sa gitna ng impyerno. Hindi na nagpigil si Florencia. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. Ang katotohanan ay malaya na. Ngunit sa likod ng apoy, isang anino ang nakita nilang nakalabas. Si Ignacio, sugatan at dugo ang naglalakad palayo sa kanyang sariling pamilya. Ano ang susunod na mangyayari sa mga de Asis matapos ang gabing ito? At handa na ba ang kambal na patawarin ang nakaraan at simulan ang isang bagong buhay kasama ang inang itinuring nilang bayani? Ang apoy ay kayang tumupok sa lahat ng bagay na madaling masunog. Ngunit ang katotohanan ay parang gintong lalong nagliliwanag sa gitna ng init ng pagsubok. Ang tanawin sa harap ng nagbabagang rest house ay tila isang pinta ng kapahamakan. Ang mga bumbero ay abala sa pag-apula ng apoy, habang ang mga sirena ng ambulansya ay humahalo sa ingay ng hangin. Si Florencia, yakap ng mahigpit ang kanyang kambal, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang uniforme ay puno ng uling, at ang kanyang mukha ay bahid ng abo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, nakatuon sa bawat paggalaw ng mga tauhan ng gobyerno. Sa kabilang banda, si Ignacio ay nakaupo sa loob ng isang ambulansya. Ang kanyang mukha ay sugatan at ang kanyang damit ay punit-punit. Tiningnan niya si Florencia mula sa malayo. Isang tingin na puno ng pagkilala sa isang babaeng hindi na niya kailanman maaabot. Hindi niya sinubukang lumapit. Alam niyang ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang pisikal, kundi isang malawak na bangin na siya mismo ang humukay sa loob ng maraming taon. Nanay, masakit po ba? Ang mahinang tanong ni Maya, habang hinahaplos ang braso ng kanyang ina na nagkaroon ng bahagyang paltos mula sa init ng apoy. Napangiti si Florencia, isang ngiting puno ng pagmamahal na tila nagpapawi sa lahat ng sakit ng nakaraan. Hindi na ito masakit, anak. Ang masakit ay yung hindi ko kayo nayakap sa loob ng 15 taon. Ngunit ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Si Mateo ay lumapit. May dalang kumot para sa kambal. Nasa ilalim na ng kustodiya ng mga awtoridad ang ilang dokumento na naisalba natin mula sa silid ni Doña Carmela. Ang lahat ng ebidensya ng kanilang iligal na gawain ay kompleto na. Florencia, tapos na ang digmaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang pangamba ang bumalot kay Florencia. Tiningnan niya ang mga bumbero na unti-unting nakakapasok sa loob ng gusaling halos abo na. Alam niyang sa loob ng apoy na iyon, may mga lihim na maaring tuluyang maglaho. Ngunit may mga kasalanan ding dapat panagutan sa harap ng batas. Makalipas ang ilang araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ng kaharian ng mga de Asis ay pumuno sa mga pahayagan. Si Doña Carmela ay nakaligtas mula sa apoy, ngunit ngayon ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa ospital bilangguan. Baldado ang kanyang mga binti
at tuluyan ng nawala sa sariling katinuan. Isang parusang mas mabigat pa sa kamatayan para sa isang babaeng ang tanging kinapitan ay ang kanyang kapangyarihan. Sa isang tahimik na silid sa opisina ng militar, binuksan ni Florencia ang isang lumang kahon na iniwan ni Sister Manuela. Sa loob nito ay ang mga sulat na hindi niya naipadala. Binasa niya ang isa, ang sulat na isinulat niya para sa kanyang ama noong unang taon niya sa akademya. Itay, kahit hindi niyo ako mapatawad, hinding-hindi ko pababayaan ang mga bata. Sila ang aking buhay, sila ang aking dangal. Ang bawat salita ay tila isang kumpirmasyon na ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Pumasok si Marco sa silid, bitbit ang isang baso ng gatas. Nanay, handa na po ang hapunan. Sabi ni Tito Mateo, masarap daw po ang lutong adobo nyo. Nakaramdam si Florencia ng isang mainit na bugso ng damdamin sa kanyang dibdib. Ang simpleng pagtawag sa kanya ng nanay ay ang pinakamataas na parangal na natanggap niya sa kanyang buong buhay. Hindi na siya kolonel sa sandaling iyon. Siya ay isang ina na nagbabalik sa kanyang mga anak. Ngunit bago siya tumayo, isang tawag ang dumating mula sa kanyang telepono. Mula sa abogado ni Ignacio. Kolonel, nais ni Ginoong de Asis na ipasa ang lahat ng natitirang ari-arian sa kambal. Ito ay bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri sa lahat ng kanyang nagawa. Tumingin si Florencia sa bintana, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Ang pera, ang kapangyarihan, ang lupa. Lahat ng ito ay wala ng halaga kumpara sa katahimikang nadarama niya ngayon. Sabihin mo sa kanya, ang sagot ni Florencia, na ang tanging pagbabayad puri na kailangan ko ay ang manatili siyang malayo sa buhay namin. Ang mga bata ay hindi kailangan ng kanyang yaman. Kailangan lang nila ang isang ina na hinding-hindi sila iiwan. Isinara ni Florencia ang telepono. Tiningnan niya ang kambal na naghihintay sa labas. At alam niya sa kanyang puso, ang digmaan ay tapos na. Ang bagong kabanata ng kanilang buhay ay nagsisimula na. Hindi sa ilalim ng anino ng mga de Asis, kundi sa ilalim ng liwanag ng isang pamilyang binuo sa pagmamahal at katotohanan. Ngunit may isang tanong na naiwan. Paano nga ba nagpapatuloy ang buhay pagkatapos mong makamit ang hustisya na matagal mong ipinaglaban? Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng kaaway, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magpatawad at magpatuloy. Ang dalampasigan sa Zambales ay tahimik. Tanging ang malalakas na hampas ng alon sa pampang ang naririnig. Isang musika na tila naghihilom sa bawat sugat ng nakaraan. Sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakaupo si Florencia. Suot ang isang simpleng puting bestida, malayo sa higpit ng kanyang uniforme at sa bigat ng kanyang ranggo. Sa kanyang tabi, sina Maya at Marco ay masayang naglalaro sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang melodiya na matagal nang hinanap ni Florencia sa gitna ng digmaan. Lumapit si Mateo, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Naupo siya sa tabi ni Florencia at tahimik na pinanood ang kambal. Nabalitaan ko ang balita tungkol kay Ignacio. Ang mahinang sabi niya. Pumanaw na siya kaninang madaling araw sa loob ng monasteryo. Pumanaw siyang payapa, Florencia. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Florencia sa loob ng isang saglit. Hindi na ito ang galit na naramdaman niya noon. Ito na ang isang uri ng pagtanggap. Salamat sa impormasyon, Mateo. Naway mahanap na niya ang kapatawarang hindi niya nakuha sa akin noong siya ay nabubuhay pa. Natuto na si Florencia na ang pagpapatawad
ay hindi paglimot sa kasalanan, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng puot. Napatawad na niya si Ignacio, hindi dahil sa karapat-dapat ang lalaki, kundi dahil ayaw niyang dalhin ng kanyang mga anak ang pasanin ng puot sa kanilang puso. Nakahanap ka na ba ng tunay na katahimikan? Ang tanong ni Mateo, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Florencia, isang hawak na puno ng respeto, pag-unawa at pangako ng isang bagong simula. Tumingin si Florencia sa kanyang mga anak. Nakita niya si Maya na lumapit sa kanila. Bitbit ang isang kabibi na napulot nito sa dagat. Nanay, tingnan niyo po. Ang ganda. Sa sandaling iyon, alam ni Florencia ang sagot.